Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Ganda po natin na sarili sa ating panunod. Sa mapagpalang araw at umaga sa ating lahat. Morning po. Morning. Ayon po sa awit, 108, talata 1, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y buhay labong tapat kailanman. Mga minamahal, ay mag-ibang po tayo sa purihan ng kabutihan ng ating Diyos na makapangyarihan, suubin natin ng masagaling palakpak, papuri ang kanyang presensya sa ating kalagayan. Mga minamahal, mga kapatid, habang tumututog si Edelene ng prison natin, ay simantali po tayo manahimik bilang paghahanda sa ating pagsamba. Sa sandali ito ay ilaan po natin ang ating isang patuloy pagsamba sa ating Panginoon Hesus na labis na nagmamahal sa atin. Ipinagdama niya ang kanyang sarili sa kasamang nakahari ngayon sa sanlibutan ito. Ayon sa Galatia, Kapitulo 1, talata 4, purihin natin siya at nagpasalamatan sa panunumbalik sa lahat ng relasyon natin sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at makamtan natin ang biyaya ng kanyang kagandang loob at kaligtasan ng ating kaluluwa. Ating alalahanin na siya ang dakilang tagapamagitan natin sa lahat ng ating mga panalangin at mga daig ng ating mga puso. Mga panalangin na hamyo sa iyo na nainhatid ang mayamang grasya ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Salamat sa kagalakan at kapayapaang dulot ng mga panalangin tinugon at tutugunin pa. Sa sandali ito ng ating pagsamba, naway mapapurihan at mapalagan natin ang kagandang loob ng Panginoon Hesus sa mga buhay natin na binago niya. Naway magkaroon tayo ng pananatilit ng tunay na umiibig at nagtitiwala ng lubos sa Kanya. Makapaglingkod ng tapat at makasunod ng may kagalakan sa Kanyang mga alintuntunin na isinagawin natin. Tayo dito ngayon lahat, kawitin natin ang pambunan na himno, kapurihan ng Diyos. Pinto ng langit sa ating binuksan, purihin
sa papuri at pagsamba mula sa awit, 103, talata 1 ng 5 at 22. Panawagan at papuri sa pagsamba. Si Yahweh ay papurihan o ating kaluluwa, at lahat ng sa atin magsisuri sa Kanya. Purihin mo sa Kanya ang pangalan ng Kanya. Si Yahweh ay papurihan o ating kaluluwa, at huwag mong kalahinaan, malukutin ng nawa. Ang lahat ng kasalanay, siya ang nagpatawad, at anumang sakit, ginagawa niya lahat. Sabihin ng kamatayan, ako ay hiniligtas, at pinagpapala ako sa kapilin niya. Sabihin ng tunay, kasiyahan ng buhay, kailangan ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa kanila ang kagayong kalakasan. O purihin siya, kayo lahat ng nila, sa lahat ng mga taong nakahari ay makakal. O aking kaluluwa, si Yahweh ay papurihan. Ayon po sa awit, 139 at 23, O Diyos, aking siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon at alamin ang aking nais. Kung ako hindi maging tapat, ito'y iyong nababatid sa buhay na walang hanggang, samahan mo at iyan. Kayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, kami po'y muli nagpupuri, nagpapasalamat sa nagdaang oras na pinamalas mo sa amin sa aming buhay, Panginoon, na sa bawat minuto naranasan namin ang iyong presensya, ang iyong abag, ang iyong pangyarihan, ang iyong paghahari sa aming buhay. Salamat po, Diyos, na marami. Lalo na sa araw na ito, muli mong binulat ang aming mata na punong-puno ng pag-asa mula sa iyo. Salamat sa bagong buhay, bagong kalakasan na pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito, Diyos. Kaya naman, Lord, tunay nga na narapat ka lang namin papurihan at pasalamatan sapagkat ikaw ang aming Diyos noon, ngayon at kailanman. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Diyos ng kapayapaan, Diyos ng kagalakan, Diyos na nagbibigay ng aming mga pangailangan, Diyos ng katalinan sa aming mga karamdaman. Salamat po, Panginoon Jesus. Ikaw rin, Diyos, ang aming sandigan, Diyos na aming tangulan. Tunay ako, Diyos, kung wala ka, wala kami isang mundo ito. Salamat po ng marami. Ama, ikaw rin ang nakakaalam ng aming mga ginawa, ng aming mga inisip, ng aming mga sinabi. Lord, humingi po kami ng kapatawaran. Sa sandali po ng ating pananahimik, mga kapatid, lumapit tayo na may kababaan ko para sa ating kapatawaran ng ating kasalanan. Salamat po, Diyos. Salamat, Panginoon Jesus. Salamat, Panginoon Espiritu, sa iyong nakay sa amin, sa kapatawaran at pagmamahal na patuloy mong pinaparanas sa amin, O Diyos. Lord, salamat sa kabila ng ating mga kabuntutan ng dangka na patuloy na umuunawa, nagmamahal pa rin sa amin. Pinupuri ka namin, hinahapin ka namin, O Diyos. Ama, muli, sa oras na ito, ikaw lamang ang nais namin nagtaas sa aming kalagitnaan. Lord, pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Lord, pangunahan mo, lalo na po ang aming mga awit, Panginoon, na madala kami sa isang mataas na papuri pagsamba na sa iyo lamang nararapat, O Diyos. Ama, salamat po. Ganun din, buksan mo ang aming puso, ang aming isipan, tanggapin ang iyong mga salita mula sa iyong paglingkod na magbahayag ng salita na sa Pastor Popoy, Panginoon. Karunungan lamang ang mamutaw sa kanyang gabi mula sa iyo, Diyos. Lord, basbasan mo, Panginoon. Pagpalain mo ang tahanan ito, Panginoon. Lord, sama-sama kami na magpupulit sa samba sa iyo at hindi kami lalabas sa lugar na ito na hindi namin taglay ang kapangyarihan at pagkilos pagpapala mo sa aming buhay. I-bless mo kami lahat, Panginoon. Balugod ka sa aming gagawin, Panginoon, na pag-awit at pagsabat pagpulo sa iyo. Muli, O Diyos, siya namin ulo, kinatahubili, ang katagumpayan ay sa iyo lamang din, Panginoon. Sa araw
dakila sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus na ang Diyos sa sariling tagapagligtas, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Ngamin naman at isalibahin ang katuwaan sa ating pananampalatayang Kristiyano upang maliwanagan tayo sa ating sinasampalatayanan mula sa Katekismong Heidelberg. Basahin natin ang sabutang ukol sa pagbasa sa Katekismong Heidelberg, ang banal na hapunan, araw ng Panginoon, ika-28. Tanong: paano pinapaalala at tinitiyak sa iyo ng banal na hapunan na ikaw ay nakikibahagi sa isang pag-aalay ng Kristo sa krus at sa lahat ng kanyang mga kaloob? Sagot: Sa ganitong paraan, iniuutos ni Kristo sa akin at sa lahat ng mga mananampalataya na kainin ang pinapagkasong tinapay at uminom sa sarang ito, kasama ng utos na ito ay hindi niya ang mahal. Una, Kung paano pinagtiyak ko nakikita ng aking mga mata ang tinapay ng Panginoon ang pinagkakalimutan para sa amin. Gayon din, nakiyang tinapay ni Kristo ang katawan niya at nagdulog ito para sa amin. At ang buos ng dugo niya para sa amin. pangalawa, kung paano kaya ang pinagkakalis na may ang pinagkakalis sa akin ay nagpinako sa aking bibig ang tinapay sa araw ng Panginoon na ibigay sa amin bilang kasasabihan ng pagkakamalahan at ang pagdulog ni Kristo. Ganyan din, natiyak ko ang lalaksin at ibaliwin niya ang aking kaluluwa sa buhay ng walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang katawan na ikinama sa krus ng kanyang dugo na ibinuhos sa doon. Magpatuloy po tayo sumamba sa Diyos sa pamamagitan ng mga awitin. Isang mapagpalang umaga po para sa ating lahat. Parang mahina po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sama-sama tayo umawag ng mabuhay pagsama po sa ating Panginoong Jesus.
nagpapasalamat, Panginoon, na kami po ay mayroon pong oportunidad, Panginoon, na magbigay ng papuri at sama sa iyo, Panginoon. Na hindi lang po ito dahil sa aming pangsarili kakaangan, Panginoon, kung hindi po dahil ito po sa inyong sukdo ng biyaya, Panginoon, at pagpinuro sa amin. Pagkukulan ng kapal at wagas mo
Gusto kong matumpalan namin din sa inyo lahat, mga kapatid. Muli, dahil ito para kayo na hindi po sa ating pagpapatuloy ng ating sermon series for the third quarter of this year, which is entitled Commitment to Righteousness and Justice. For this specific Sunday, we will be focusing on our passage found in Exodus chapter 3, verse 1 until verse 12. And our message for today is entitled God's Answer for Man's Excuses. But before we start again, I would just like to invite each and every one of you to please rise as we read, give honor to the Lord of the Lord. Again, we will be reading on our passage found in Exodus chapter 3, verse 1 to 12. It reads, Moses was tending a flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. And he led the flock to the land of the desert and came to Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of the bush. So he looked, and behold, the bush was burned with fire, but the bush was not consumed. Then Moses said, I will now turn aside and see the great sight, why the bush was not burned. So when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. Then he said, Do not draw near this place. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. Moreover, he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, he was afraid to look upon God. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters, for I know their sorrows. So I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up from the land, a good and large land, to a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel has come to me, and I have also seen the oppression which the Egyptians oppress them. Come now, therefore, and I will send you to Pharaoh, and that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. But Moses said to God, Who am I that I should go to Pharaoh, and that I should bring the children of Israel out of Egypt? So he said, I will certainly be with you, and you shall be the sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. May the Lord bless the reading of His word. Please remain standing as we pray and seek the Lord's guidance and blessing in our study for today. Let us pray. Panalangin ko po kami papasalamat sa inyo sa pagkakataon nito at pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin na muli po namin mabisita, mga pangako po niyo po nilatag sa amin mula sa inyong salita. Naway, Panginoon, pumigil sa mga po, pangunahan kami ng inyong banal na Espiritu upang ang aming gagawin pag-aaral sa saliksik sa inyong mga pangako ay hindi lang magputali sa aming mga isipan at mga bibig, kundi Panginoon tumalima ito sa aming mga puso at kaluluwa upang sa iyo patuloy na magninas ang aming pananampalataya kay Kristo Jesus at patuloy rin, Panginoon, na magliwanag ito para masigaya ng mga taong hindi pa nakakilala sa amin. Ito, Panginoon, ang aming hinihiling sa iyo na sa trono ng iyong kahabagan ng pagpapala sa ngalan ng aming Panginoon sa Kristo, aming tagapagligtas, Diyos ng Bida. Amen. Amen. Po yung siguro. So sad to hear and see that we are living in the midst of a world that is going to hell. Yan po ang realidad ng panahon natin ngayon. Maraming tao ang
sobrang desperado sa buhay para lang po mapagtuunan ng kanilang mga pangangailangan, that they tend to forget God. People who are perishing daily in need of desperately to be reached by the message of Jesus Christ around us. Kung kayo po yung lumagay sa katayuan ng ating Panginoon, siguro naman po, iisipin niyo na kumuha ng mga tao na capable, kumuha ng mga tao na up to the task, ika para pumagampanan ang malaking tungkulin na ito. Siguro, dahil nga po siya ay Diyos, isa siyang perfectionist, mas pipiliin po niya sa kalagay natin yung mga tao talaga na skill. Malaki ang talent. At makikita rin po natin na very capable po sila sa gawain. Ganoon ang magiging pananaw natin kung tayo po ay lalagay sa katayuan ng Panginoon, sa pagpili at paghirang ng mga taong kikilos para magampanan ang kanyang kalooban. Pero mapapansin po natin, kadalasan, this is not the case. He usually often calls people who have limited knowledge, limited capabilities, imperfect, frail, and fragile. At hindi ko nalalayo po dito ang naging istorya ng kanya pong itinakdang manunubos ng bansang Israel mula sa pagkaalipin sa kahitan ng Ehipto. Pinili po niya ang isang kagaya ni Moses, isang taong broken, isang tao pong wala ng halos maipagmalaki sa harapan ng Panginoon at sa harapan din ng kanyang mga kababayan. Makikita rin natin dito na si Moses ay hindi na rin kagaya ng dati na siya po ay itinuri ng prinsipe ng Ehipto. Nung tinawag po siya ng Panginoon, isa na lamang po siyang isang pastor. Lahat po yun, mga kapatid, ay nagsilbing parang balakid kay Moses para tanggapin ang panawagan ng Diyos para siya ay pagsilbihan. Pero alam niyo mga kapatid, hindi naman po importante yung strength and weaknesses ng isang tao para pumagampanan ang tungkulin ng Panginoon. Out of His infinite wisdom and understanding, He has chosen us and called us to serve Him because He knows more than we do. He can do more than we can. At alam niyo po, hindi pa lang po nagbabago ang ganito pong criteria ni Lord sa paghahanap ng mga taong lingkod niya. He hasn't changed His mind. Kung mapapansin niyo nga po, mga kapatid, the very reason why believers are saved is for us to be able to work with God as His workmanship. Pansinin po ninyo yung sinabi ni Paul in Ephesians chapter 2 verse 10. Pinaalala po sa atin ni Pablo na tayo ay pinili, hinirang at niligtas ng Panginoon para sa panawagan niya na kumilos para sa kanyang gawain. We are His workmanship created in Christ Jesus for good works. Yan ang kalakip po ng kaligtasan na ipinagkaloob niya sa atin, which God prepared beforehand that we should walk with them. Yun ang panawagan ng Diyos sa atin. Na lakarin po natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay.
Gayon rin, pinaalala rin po sa ating ni Santiago na kung hindi po nagbubunga ang ating kaligtasan mula sa pananampalataya natin kay Kristo, ng paggawa po natin ng mabuti para sa kaharian ng Diyos, ano pong sinabi niya? Kung meron kang pananampalataya at sinabi ko ako naman ay merong gawa, sabi niya, show me your faith without your works and I will show you my faith by my works. Ang tunay po na bunga ng kaligtasan na natamo natin sa pananampalataya kay Kristo ay mabubuting gawa. Maaaring sabihin ng pastor, ano naman kung kinalaman ng calling ng Panginoon at pagtugon nito sa ating tema? Well, napaka-importante kong bagay ito mga kapatid. Naalala ko po tuloy yung isa po sa mga inauguration speech na excerpt doon po sa naging speech ni JFK. Doon sa mga hindi ko nakakilala ni JFK, siya po si John Fitzgerald Kennedy, isa po sa mga celebrated presidents ng United States. In one of his speeches, he said, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. You want to be an extension of God's justice in this world? We need to heed the call of God to do good works. Mga kapatid, kung patuloy pa rin kayong tumatakas sa panawagan ng Diyos na kayo po ay maglingkod, may paalala po at babala ang Panginoon sa atin. Gaya po ng naranasan ng kaharian ng Juda. Sabi po sa Jeremiah chapter 35 verse 76, dahil po they were rejecting the call of God, He says, I will bring on Judah and all of the inhabitants of Jerusalem all the doom that I have pronounced against them. Because I have spoken to them, but they have not heard. I have called to them, but they have not answered. That's why for this morning, I would just like to use this passage as we study on further and understand how we should learn from the excuses of Moses and the answers of God for his excuses. And I hope and pray that we will be able to be led into obedience to God in heeding his call today in our lives. First, let us focus on the excuse of Moses. First excuse was his excuse of inability, as seen in Exodus chapter 3, verse 11 to 12. Dito makikita po natin na ang unang excuse ni Moses ay yung kawalan daw po niya ng qualification. First, he excused himself of being an unqualified nobody. Here we can see that Moses' first concern is that he is what? A nobody. Dati, he was considered to be a prince of Egypt. Pero ngayon, dahil nga isa na lang siyang nomad, isa na lang siyang pastor, he felt that he was unqualified to go to Pharaoh and demand the release of the Lord's people. Nakakalampot pong isipin, marami po sa atin dito sa iglesia nito, feel the same way. We feel that we aren't qualified as someone, just like someone else. Or that we just don't have the ability to get the job done properly. Marami po tayong mga insecurities na ganitong nararamdaman. Yet in haste, we feel that we want to give up before we even get started. We forget, brothers and sisters, one important truth. That God Himself called us. God Himself chose us.
to say that we aren't able to do the job that God says that we should and can do? My brothers and sisters, we are going against God. We are being disobedient. After all, we know that God knows best. Kaya po mga kapatid, kung may mga paanyaya po sa inyo, dito po sa iglesia nito na kayo po ay maglingkod, tanggapin po ninyo. Kasi ang naglilingkod po para sa Panginoon ay gumagalak sa Kanyang kalooban. Next, let us look at how God responded to this excuse of Moses, as seen in Exodus chapter 3, verse 12. How did he respond? He responded with a promise. We can see here in this passage that God's response to Moses and to us is to give us a pair of precious promises. Ano yung first promise ni Lord dito kay Moses? First promise is that I will go with you. Huwag kang matakot sa kasamahan naman kita. Itong promise na to is that God's promise of His presence as He served Him. Second, as you can see, God said to Moses, after you accomplish that I have sent you to do, I will meet you here. God is promising to Moses that if he fulfills His will, that if he fulfills His calling to him, He promises a glorious reunion with Him someday. Gawin yun. Hindi hahayaan doon ng Panginoon na ang mabubuting gawa po natin ay hindi natin hindi tayo mabibigyan ng kasiyahan, hindi tayo mabibigyan ng reward. While we have this truth in mind, we can draw some applications that we can use in our lives today. First, is that kapag tinawag tayo ng Diyos, if He called us, He has done the choosing, He has done so with full knowledge of our weakness and inabilities. Alam po kasi ng Diyos, mas batid niya, ika nga, ang ating mga kahinaan at ating mga kalakasan. Because He knows us intimately. He is our Creator, as seen in Psalm chapter 103, verse 14. The psalmist said, for He knows our frames, and He remembers that we are but just a dust. Kung tutustusin, ang laki ng responsibility na iniatang sa balikat ni Moses. And God knows that He can break. But here, He says to us that He knows us well too much. Second, it also says that if He has called us, if God calls us, He knows that we can accomplish the task through His power. Alam niyo po ang ating mga limitasyon. Alam na ng Diyos ang ating mga kahinaan. Kaya nga po, nabanggit niya sa Philippians chapter 4, verse 13, ang pangako na through Christ, we can do all things. Ito po ay batay sa kalooban, sa pagganap ng kalooban na ginagawa po ng Panginoon. Dapat hindi po natin gamitin itong talatang ito na para bang
Pangako ng Diyos na pwede natin gawin ang lahat ng mga bagay na ating naisip. Pagkat nasa loob naman natin si Kristo na nagpapalakas sa atin. Hindi, mga kapatid. Applicable lamang po itong talatang ito kung tayo po ay kikilos para magampanan ng kalooban niya. Yung kapangyarihan na nagpapalakas sa atin mula kay Kristo ay makakamit lang natin kung ginagampanan natin ang tinakdang gawin natin para sa Panginoon. Next, makikita rin po natin na kapag pinadala po tayo ng Panginoon sa kanyang gawain, tandaan po ninyo na hindi po kayo mag-iisa. Anong pinangako po ng ating Panginoong Jesus in John chapter 16 verse 13? Pagdating po sa gawain ng mga alagad, pinangakuan po niya ang mga ito na meron pong darating na tutulong at aagapay sa kanila kapag nawala na siya. He says, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth. And He will tell you of things to come. Another application is that after the work has ended, He will gather us into Himself, where He will allow us to experience His great presence and eternity. Napakaganda pong isipin, mga kapatid, na kapag natapos na ang ating lakarin, pag natapos na po ang ating takbuhin para sa Panginoon at nagampanan na po natin ang kanyang naisin sa ating buhay, ito po ang pangako ng ating Panginoon sa atin. John 14:3 says, if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Yun po ay justification ng Panginoon na kapag natapos po natin ang ating pong task para sa Kanya, hindi po niya tayo iwan mag-isa, clueless, na Lord, natapos ko naman ang gawain niyo. Faithfully na binagawa sa amin. Tapos at the end, parang wala naman. Hindi man lang kumatatamasa yung bunga ng aming mga effort. Ibahin niyo ang Panginoon, mga kapatid. Maging ang pangako niya in Revelation chapter 22 verse 3 allows us to have that hope. It says there shall be no more curse, for the throne of God and of the Lamb shall be in it, and His servants shall serve Him, even at the end of the age. Our reward will continue to show us the continuation of worship and serving Christ. Kaya mas maganda po, mga kapatid, habang nandito pa tayo sa lupa, matuto na tayo mag-serve. Kasi sa langit, puro na rin tayo serve. Also, we can see that if you excuse in your inability, kung mapapansin po ninyo, there's a lot at stake if you continue to reject God's calling. Siguro alam niyo rin naman talaga in your own that you are incapable of doing anything because of our imperfection and our frailty. Pero alam niyo po, mga kapatid, all of these insecurities that we have, we can overcome it. We can overcome it not on our own strength, not on our own knowledge, but through the power of God. Pansinin niyo na lang po yung naging buhay at pakikibaka ni Gideon. Kung maalala po niyo in Judges chapter 7,
kumuha po si Gideon ng ilang kalalakihan. He first started with 32 soldiers, able-bodied soldiers. Every time na lang na ipipresent na niya yung mga sundalo kay Lord, binabawasan lagi ni Lord yung bilang nila. Hanggang umabot na lamang po sila doon sa yung very popular na number, 300. Yun, from 32,000 able-bodied soldiers, warriors, ang natira na lamang po na pinili ng Diyos ay 300. Kaya po dito makikita natin na usually pinapakita talaga ni Lord sa atin that we can win our battles, we can win our struggles in life not by our own strength, but it is a reminder that through His strength, we can overcome anything. That's why Paul reminded us in 2 Corinthians chapter 12, verse 9, that God's grace is sufficient for you. For His strength is made perfect in our weakness. Ang ganda ng pagkakasabi ni Paul, no? God's strength is made perfect in our weakness. Kaya minsan, pinipili niya talaga yung mga taong mahihina. Kasi doon may papamahalas talaga ng Panginoon yung tunay at lubos niyang kapangyarihan. Para sa ngayon, sinong madalakila? Hindi ba yung Diyos na siyang nagtunan ng kapangyarihan at kalakas doon sa taong mahina? That's why Paul again says, therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities. Kung meron po tayo may pagmamayabang, pagmayabang na po natin yung ating kahinaan kasi iilos ang Panginoon at ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga bagay nito. Next, Moses also made an excuse of his inadequacy. Nung una, sinabi niya that he was unable. Ngayon naman, he felt that he was inadequate. Marami raw kulang sa kanya. Kasi inisip niya, Lord, paano na lang kung nandun na po ako at sinunod ko na nga po kayo? Pag tinanong ako nitong mga taong ito, kung sino ka, anong sasabihin ko? I do not know enough about you. Maiipit lang ako, Lord. Nakakalungkot kong isipin na ganoon rin po ang ating mga bagay na iniisip rin ngayong bagay nito. Kagaya ni Moses. Not only do we feel that we are incapable of serving the Lord as we should, we also feel that we are inadequate. Hindi po tayo nakasasama. That somehow we just don't know God enough. We don't know His Word enough to get the job done. Yun po yung excuse na sinabi dito ni Moses, specifically in verse 13 of Exodus chapter 13. His excuse of being not enough. But how did God responded to Moses' inadequacy? Well, God responded by giving him a promise that He will equip Moses. Kung ano ang pagkukulang mo, yan ang aking pupunan. God responded to Moses, a reminder for him that he is the great I am. He is
Yahweh. While Moses may be inadequate, the God who called him, equips him, is not inadequate. God is in essence, by saying to Moses, just do as I say, and I will show you who I am as you need me to. As we can see, this is how the Lord works in our lives. He leads us out to follow Him by faith, and we know very little about Him or His ways. But as the need arises, God continues to prove Himself adequate and faithful to the challenge. Remember that His great name is I Am. The name I Am is basically an open-ended statement. It is a fact. In those two words, my brothers and sisters, God is telling us that He is what we need Him to be. At the very moment that we need Him in our lives. That is why we can say that there is no situation that you can ever find yourself that God does not hold the solution to it. He is able, and He enables us as we go through life. Alam ko naman po, mga kapatid, that following the Lord by faith is often very scary. When we look at the size of the task and compare our abilities to do it, we often see ourselves lacking. That we are indeed inadequate. However, in figuring this out, we always leave God out of the equation. Dapat po hindi natin inaalis ang Diyos. Pagkat lagi naman po niyang pupunan ang ating pagkukulang. Huwag niyo pong hayaan kayo pong lack of education, lack of money, lack of skills, lack of other things would be able to hinder you from being everything that God wants you to be. So even if you can see within yourself the resources that you need when He called you, just be faithful to obey the Lord as He has called you and placed you in His work. Above all, when you are measuring yourself against the task that God has given you, remember to measure first the God who sent you to do the task. Kung meron pa po kayong susukatin, mga kapatid, sa inyong buhay, huwag niyo sukatin yung kakayanan ninyo. Huwag niyo rin pong sukatin yung bigat ng pinatatrabaho sa inyo ng Panginoon. Ang sukatin niyo raw po ang kadakilaan at ang kapangyarihan ng Diyos. Pinaalala po sa atin ni Pablo in Ephesians chapter 3 verse 20, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. That is the key phrase. That same power who does exceedingly abundantly beyond our imagination is the power that works within us. It is the Holy Spirit who will enable us. Isipin nyo na lang po mga kapatid, all throughout Scripture, you can see God calling inadequate people to serve Him. Isipin nyo na lamang po nung tinawag si Noah. Hindi naman siya architect, hindi naman siya engineer. Pero pinapagawa sa kanya, arko. Na in our standards, ilang football field yun. Diba? Siguro nung tinawag si David na isukol si Goliath,
Sino ba naman siya? Diba? Isang pastol lang. Siguro rin, mga kapatid, si Shadrach, Meshach, and Abednego, nung panahon na nasa pugon na siguro sila, hilagis na sila sa pugon, they also felt inadequate. Ganun din siguro si Daniel, nung hilagis na siya sa lion's den. He also felt inadequate. All throughout the Bible, God's people have been placed alongside obstacles against which they looked and felt inadequate. But with the power of God working through them, they were able to overcome them all. That's why if God will do it for them, my brothers and sisters, God can still do it for us today. Amen? Romans 2:11. Sabihin mo kasi, favorite ni Lord yung mga yun eh. No. Hindi naman siguro uso favoritism kay Lord. Because He said, for there is no partiality with God. The same blessing that He bestows upon those people whom He called for the task can still bestow the blessing of strength, power, and capability for us who are also called to do His task today. Third, the excuse of inferiority. Makikita po natin na humingi na naman ng excuse dito si Moses. At ang nakita niya ng excuse is that minaliit niya yung kanyang sarili. As seen in Exodus chapter 4, verse 1 to 5. Specifically in verse 1, chapter 4, he felt insecure. He felt inferior. Bakit? After the Lord handles all of other Moses' excuses, Moses decides that if he tells people that he had a personal meeting with God Himself, they will decide that Moses is lying. In other words, no one will believe what Moses tells them. Ba, iisipin nila, bakit nag-usap ang Panginoon sa'yo? Sino ka ba? Isa ka lang kriminal eh. Isa kang fugitive. Dati kang prinsipe ng Ehipto na nagpapahirap sa amin. Bakit ka namin paniniwalaan? Sino ka ba eh? Pastor ka na nga lang ngayon. Ngayon mga kapatid, yan din isa sa mga dinaranas rin po natin ngayon. Many of us feel exactly this way when it comes to serving the Lord. Many of us seem to have an impression that others will think that we are crazy people when they begin to talk about our personal relationship with God. We feel conscious if they say they talk to God and that He talks back to us. The truth is, my brothers and sisters, we often feel that we are inferior to the world around us. That is the very truth. We have had this wonderful, life-changing event, and we are sure that they will never believe us when we tell them about it. Kasi feeling natin, mga kapatid, if we talk about Jesus, when we talk about our testimony, when we talk about our personal relationship with Christ, mas takot pa tayo sa rejection. Hindi po natin iniisip na talagang pag-ipuyo ang paglilingkod natin sa Panginoon. When we share Christ, kalakip na po talaga yung pagtanggi sa ating alok. Pero pansinin po ninyo yung naging response ng Diyos
dito po sa excuse ni Moses dito. God's response to Moses is to let him know that when the Lord gets through working in and through him, there will be no doubt in the minds of others as to the truth of Moses' story. In fact, God makes it a plan in verse 9 that no matter what the skeptic says, he will keep working in Moses until they are sure that his story is genuine. So ang response po dito ng ating Panginoon, no matter what people will initially say about our service to God, we need to be committed. We need to stick to it. That's why I can say, my brothers and sisters, it is true up until today. To us, it is still applicable to us as God's children. When the Lord comes in the saving power for us, He also comes in life-changing power. He doesn't just change our souls, our spirit, He changes us entirely. No life can be touched by the salvation that is in Jesus and remain like it was. Tandaan po ninyo that God will recreate the new believer in His image, as seen in the promise of Paul in 2 Corinthians chapter 5, verse 17. He says, therefore, if anyone is in Christ, he is what? A new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. So mga kapatid, if you feel inferior to anyone this morning, in fact, marami po sa atin ang gano'n ang pakiramdam. God is telling us that we should allow Him to work in us in our lives. Bigyan po natin siya ng puwang. Bigyan po natin ng pagkakataon ng Panginoon na kumilos para sa atin. Para sa kayo, sa pamamagitan po ng ating paglilingkod, magawan po ng paraan na maipahayag po ang Ebanghelyo ng kagitan ng Diyos sa mga taong desperado makatanggap ng pag-asa dito sa mundo nito. Na sa ating paglilingkod, magampanan po natin ang ating tungkulin na makapagpadala ng mga kaluluwa sa ating Panginoong Hesus. And lastly, pagod na. Hindi na ubusan ng excuse ni Moses yung pang-apat pa akong point. Usually, 3 lang eh. Pero dahil na ang daming excuse ni Moses, may pang-apat pa pala. The excuse of what? His infirmity, as seen in Exodus chapter 4, verse 10 to 13. Parang tayo na yun, kaya nakakapagod rin. Mag-invite. Parang mag-serve. Sabi mo, tayo kumaya ni Moses, please. Kita niyo, in the last stage of his effort to really escape God's will, ano yung dinahilan naman niya? Dinahilan naman niya dito yung kanyang speech impediment. Yung kanyang pagiging utal. Nag-i-stutter raw siya kapag siya ay nagsasalita. This was, during mo, from being a prince, an eloquent prince of Egypt, an educated prince of Egypt, siguro na broken down talaga siya ni Lord dito, no? To the point na nagkaroon siya ng infirmity. Nagkaroon siya ng stutter. Minsan talaga si Lord kapag nagbe-break ng mga tao, marami talagang mangyayari. At ito naman, hinailit niya dito yung kanyang weakness. In verse 10 of Exodus chapter 4, that he is not eloquent. He is slow of speech and slow of tongue.
Marami po sa atin, ganun din ang excuse. Iniisip po natin that our lack of knowledge, our lack of education, our lack of physical capability, yung ating mga handicap, yung ating pong edad, maging yung ating income, you name it. Usually, ginagamit natin itong dahilan to really escape serving God. However, my brothers and sisters, whatever you hold up against God, God was well aware of all of these things. Alam niya lahat na pwede niyo pang gamitin excuse para sa Kanya. Pero pinili pa rin niya kayo. Tinawag pa rin niya kayo. Kaya nga po mga kapatid, the least that we can do is to answer His call, to yield to His calling, and allow Him to have control in our lives. Again, pabalik tayo. God's response to Moses, as we can see in this part of the passage, is a response of frustration. Dulo nyo dito sa pagkakataon nito. Parang napuno na rin si Lord. Yun ang haba na pasensya nyo, pero napuno na rin. Galit na si Lord dito sa verse 13. God showed His anger to Moses. Kaya sabi niya, sige, dalhin mo na yung kapatid na si Aaron as your spokesperson, your spokesman. Pero alam niyo po, doon sa pagkakataon niya, hindi intended ni Lord na i-add si Aaron sa picture. But because of Moses' lack of faith, sinama na lang ng Panginoon si Aaron. At ano yung naging resulta? If you could fast forward, ano ba ginawa ni Aaron? Siya pa yung gumawa ng idol para dun sa mga Israelites. Good job, Aaron. Sorry, may Aaron ba dito? Hindi ikaw yun, ha? So, my brothers and sisters, again, if God told you, hindi ka matakot, hindi ka ma-insecure, there's no need to fear when you are being used by God. He is still God. Yun ang kagandaan nun eh. He can still take those whom He has saved and fill their minds and their mouths for His glory. Luke 12:11, kasi po nila sabi ng Panginoon. Dito, tatakot rin yung mga alagad ni Kristo eh, kung anong sasabihin nila. Lalo-lalo na sa mga people who are in the seat of power in their society. Sabi ni Jesus sa kanila, when they bring you to the synagogues and magistrates and authorities, sabi niya, do not worry about how or what we should answer or what we should say. Diba? Because He is with them through His Spirit. Kaya ganun din tayo mga kapatid, pinapaalalahanan din tayo ng Panginoon na meron tayong katuwang sa paglilingkod sa Kanya. And that helper comes in the person of the Holy Spirit. The Holy Spirit is ever with us and will be able to teach us what we need along the way. All we need to do is just be obedient and serving Him. Pangako Jesus in John 16:15, all things that the Father has are mine. Therefore I said that He will take of mine and declare it to you. So kung
man ang kapangyarihan na dumaloy kay Kristo para mapagtagumpayan niya ang kanyang ministeryo sa lupa, ay magagampanan rin natin pagkat tayo ay nanggaling sa Ama. At ang kalakasan na ito ay magagaling sa Espiritu ng Diyos. Kaya nga kung mas nalagpasan pa nga ng mga alagad ni Kristo ang nagawa niya sa kanyang ministeryo. Kung si Kristo may mga alagad, may mga na-disciple, may mga na-ministeryo na iilan, ang buong alagad niya, libo-libo ang nagawa until now. Yung mga tinawag ng Panginoon sa tungkulin ng paglilingkod sa Kanya, milyong-milyong kaluluwa ang nakakilala sa Panginoon dahil sa kanilang pagsunod kay Kristo. So as we conclude our message for today, my brothers and sisters, it appears to me that regardless of the excuses that man thinks about for not doing the work of God, for not fulfilling the will of the Lord, God has always the answer. Kung may excuse tayo, may rebuttal lagi si Lord. Here's the bottom line. If you miss everything else, God wants you to serve Him. He has saved you by His grace, and He has made something out of your life today. Now He wants to show you off to a lost and dying world. And the best thing that you can do is to throw all of your excuses and realize that God is able to help, support, and to bless you all the way. That's why, my brothers and sisters, I hope and pray that our heart's desire should be and must be to serve God in order for us to be able to commit to His righteousness and to His justice, not just in this church, to our society, to our country, and to this world. After all, my brothers and sisters, Christ gave His all for us. The least we can do is to give more of us to Him. I hope and pray, my brothers and sisters, that in the end of this message, you will become willing this morning to throw your life to Christ, because He is worth it. He is worthy of your service. Kaya mga kapatid, God's recruitment service, His recruitment station is always open for business. All I am saying is that what Moses will tell you should not be a reflection of how we should answer God's calling. We should say to Christ and His church that, yes, Lord, I'm willing to serve. Yes, Lord, I am willing to do your will. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you today for the reminder that if we really want to commit to righteousness and fulfill your justice in this world, we need to heed your call to serve. We are sorry, dear Lord, if we are just like Moses, who continue to make excuses
in rejecting your call. Panginoon, patawarin niyo po kami kung kami pinamumunahan ng takot, pinamumunahan ng pangamba, dahil po, Panginoon, sa aming kamangmangan, dahil, Panginoon, sa aming kakulangan, dahil na rin, Panginoon, sa aming karamdaman, sa katandaan, at sa kung ano pang pwede pa po namin gawin dahilan. Patawad, Panginoon. Pagkus sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kalakasan, pangyarihan, at katatagan. Na kung anuman ang hamon na ipinagkakaloob, Panginoon, ng inyong pong pinagtagawain para sa amin. Kung itinakdaman po kami, Panginoon, ng iglesia ito, na maglingkod, naway tugunan po namin ito ng kasiyahan, taus-puso, pagtanggap. Pagkat si Jesus na aming Panginoon ay ipinagkaloob ang lahat para sa amin, maging ang kanyang buhay. Nararapat lamang siguro po bilang kanyang natinus na ipagkaloob rin namin ang buhay namin para sa kanya, para magamit sa ikalalaw ng inyong upasan, sa ikalalawang ng inyong kaharian. Siya naman, Panginoon, ang mangyari. Sa ngalan ni Kristo Jesus, aming Panginoon na tagapagligtas po ang aming panalangin. Amen. Lahat po tayo ay tumulog muna sa ating Panginoon. Kantahin po natin ang song po na sa kamay ng lumikha sa toro ng Father's Heaven. And we pray din po, kaya po na prayer ni Pastor, na yung mga excuses po natin that lagi po kasi natin response is bakit ako, will there go, bakit hindi ako, sa pagtawag niya po sa atin to